there's a lot of news today with regards to impeachment of VP Sara. So nakikita natin maraming may nagreklamo, maraming nagde-defend, maraming mga oppositions, so marami namang proposition, so marami, so iba-iba yung pananaw ng tao. So sa akin na naman yung sa VIP, so on my own reflections, no? So ilagay natin sa ibang perspective. Okay. So yung problema doon sa kay VP Sara, 'di ba, nagugat lang 'yun dahil hindi nasagot yung confidential fund. So lahat naman ng maraming congressman, maraming congresswoman, women nagpumirma doon sa sa impeachment sa Kongreso. So almost overwhelming. So nakikita natin yung mga representative ng bawat district or buong Pilipinas. So sila yung representative ng mga tao. So anyway, with regards to that, tingnan naman natin, hindi ba pinasa doon sa Senado. So there's a motion na this adjournment of session. So tingnan natin sa malaking perspective. Bakit ba nangyayari doon? Ano bang purpose? Sometimes sinasabi na political motivated. So natural political dahil politiko sila. Natural political, there's a political motivation in every side, pro ka man or anti ka man VP Sara. So sa akin lang naman, no, like sa mga special sa mga religious leader, I'm wondering yung sa mga religious leaders. So there's ito na tawag natin na gift of the Holy Spirit, which is this gift of discernment. Hindi niyo ba ma-discern yan? Hindi niyo ba ma-discern yan kung anong posisyon niyo? Di ba sabi doon sa Biblia, do not, parang hindi ka mag-lukewarm. Parang nasa neutral ka lang. Dapat black and white ka. Kung black ka, black ka. White is white ka. So dapat you have your own stand na saan ba ako? Saan ba yung side ko, saan ba yung decision ko? 'Di ba sabi nila nga yung pasensya bago hustisya. Then konsensya bago sentensya. So saan ka ba diyan? So sa mga religious leaders nakikita ko parang nakakadismay. So, hindi nyo ba ma-discern yan? Na yung mga ebidensya, hindi nyo ba ma-discern yan? Ba't hindi sinagot? Halimbawa, ikaw, may anak ka. So ngayon ang anak mo binigyan mo ng pera. Sabi mo bumili ka doon ng ng itong mga gamit mo sa schools, bumili ka ng mga gamit mo doon, lahat ng mga kailangan mo sa schools. Pagbalik ng anak mo, binigyan mo siya ng pera. Halimbawa, binigyan mo siya ng 1,000. So after ng pagbalik sa iyo, 'di ba, as a parents, 'di ba sinasabi, anong binili mo? Anong binili mo sa pera? So, masama ba 'yon? Hindi masama 'yon kasi tinatanong mo naman siya kung anong binili niya sa pera. So the same thing with the confidential fund. So binigyan natin siya ng confidential fund. Then it's up to us. It's up to us, especially yung mga kongreso na binigyan they have the rules, no, to verify that, or they have the capacity to check and balance. So ngayon, paano ka ma-liquidate ng pera na binigay sa iyo kung hindi mo paano mo replenish yun kung hindi mo na-liquidate? Paano mo replenish yun? Pwede ba yun? Hindi mo nga na-liquidate, i-replenish ka lang. So kahit saan naman siguro, kahit nga sa business, hindi ba? Kahit nga sa business, ganoon din nangyayari, di ba? So gano'n na siguro. Di ba sa business gano'n? Di ba sa business, gano'n din. Kahit nga yung sa sales, sa field ka, after yung treatment, di ba, pagbalik mo sa opisina, nagle-liquidate ka ng mga expenses mo, ng per dime or per diem mo, nagle-liquidate ka kasi that is the process, that is the rule. So sa atin kasi yun, di ba, pera lang tao. So wala ba tayong rulings? So pabayaan na lang natin. Sa akin nakakadismay kasi okay lang yung ibang mga tao dyan o ibang mga politiko dyan na parang kulang sa kaalaman sa religious. Pero yung religious leader ka na tapos ganon din ang desisyon mo, parang hindi ko maintindihan. So sa akin naman, let's pray for whatever it may come. So kung mayroong pananagutan si VP Sara, so God will save her. Kung wala naman sa pananagutan, God will save those mga proponent, those who nagsulong ng impeachment trials. So sa atin naman, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Parang naglalaro pa yung mga politiko natin. Parang
Hindi ko maintindihan, no? Hindi ko maintindihan, parang wala natin, we cannot depend on them. Not all of them, but some of them. So sa akin na naman siguro as a ordinary citizen, so sana naman meron tayong kakapitan, meron tayong someone na doon, parang tinitingnan na rin natin na parang leader natin na maaasahan natin na pagbibigay sa atin ng direksyon, hindi lang yung personal interest, kundi magbibigay sa atin ng direksyon para sa magandang buhay, para sa magandang future natin lahat, hindi lang sa atin kundi sa mga anak natin. Again, hopefully, kung whatever it may comes impeachment, sana walang personal interest doon, walang resistance doon, walang reservation doon para lang sa tao. Nagtumakbo kayo sa posisyon nyo para sa tao. Nagsiservisyo kayo para sa tao. Sa katunayan nga, if you serve, you have to serve without cost. You have to serve without pay. So you have to serve without wala kang inasahan. So sa atin naman, be a true representative of the people. Be the leader of the people. Again, this is Eli. This is Eli from the restroom. Hopefully, you can open your room so that God will rest in you. To God be the glory. God bless. Okay. Talking to the moon.